Nasa linya po ng ating komunikasyon ngayong umaga si Professor Mario Ferdinand Ayano Pasion, isa pong Geopolitical and Economic Risk Consultant. Prof, good morning po. Jade at Admar po ang inyong mga kasama sa Pulso ng Bayan. Happy New Year po sa inyo. Happy New Year, Jade and Admar, and to all our listeners and televiewers. Po, at ano ho ba itong isinusulong po ng inyong grupo para dyan sa Mindanao? Well, hindi po yung grupo namin yung nagsusulong ng Philippine Statehood USA. Ito po ay mga kakilala din natin, pero nag-a-advise po tayo sa kanila na wala pong nangyari nung nakaraang sinulong yan ni Bartolome Cabangbang way back in the 1950s, dahil yung mismong mga Amerikano ayaw na maging state ang Pilipinas ng USA. At ganyan din po ang problema ng Puerto Rico ngayon, na matagal nang nag-a-apply ang Puerto Rico na maging state ng USA, pero up to now ayaw pa rin ng Amerika. Lalo na po ang Pilipinas, kasi 110 million Filipinos po. Alam nyo naman, ang sistema ng pagboto sa Amerika ay yung electoral college votes. Yan yung system nila. At kung malaki ang population, katulad ng Pilipinas, 110 million, malaki po, marami ang electoral voters na ilalaan as per the Constitution of the United States. At dahil dyan, malamang parating presidente ng Pilipinas, Pilipino. So ayaw ng mga Amerikano. Kaya matagal na dapat ay state tayo ng Amerika, pero ayaw ng Amerika. Dati Commonwealth tayo, di ba? Commonwealth tayo ng Amerika. Ayan, dapat ginawa tayong state. Wala. Mismong Amerika ayaw. Kaya yan ang ina-advise ko sa ating mga kaibigan, na kung umaasa kayo dyan sa maging state ang Pilipinas ng US, malabo po yan. Dahil mismong US po ayaw sa ganyan. Opo, pero gaano ho ba kahalaga, Prof, yung na buhayin itong US statehood movement para dyan sa Mindanao at Sulu? Nasa mga nagsusulong yan, ayaw ko silang pangunahan, nasa kanila yan. Kasi yung sinasabi nila na hindi kasama yung Mindanao at saka Sulu sa Treaty of Paris noong 1898, medyo nagkakamali po sila, dahil kung titignan natin yung mapa ng Treaty of Paris, yung vertical rectangle, ayan, lahat po na nakapaloob sa kulay green na linya, yung vertical rectangle na yan ay kasama po sa Treaty of Paris. At makikita sa mapa na yung Mindanao at saka yung Sulu, Basilan, Tawi-Tawi ay kasama po sa Treaty of Paris, kung saan ibinigay ng Spain, o ibinenta to be exact, ng Spain ang Pilipinas sa Amerika. Kaya kasama po ang Mindanao, Sulu at Tawi-Tawi, pati ang Palawan, makikita ninyo sa loob ng vertical rectangle na yan. At kung magiging state ng Amerika ang Pilipinas, hindi po yan malilimit sa Mindanao, Sulu, Basilan at Tawi-Tawi lamang. Maging ang buong Pilipinas ay pwedeng maging state ng Amerika kung gugustuhin ng Amerika. Kaso nga, ayaw ng Amerika. Mismong Amerika ayaw. Kasi kung gusto nila, matagal na sana. Sana hindi na nila ginawa yung Jones Law, hindi na nila ginawa yung Tydings-McDuffie Act, and other laws. Kaso nga, ayaw nilang maging state tayo. So, ginawa tayong, binigyan tayo ng independence kuno. Theoretically, independent tayo, pero hawak pa rin tayo ng Estado up to now, militarily and economically. IMF World Bank ang nasusunod. At
Kaya nga hindi natin dinevelop yung ating industries, no? Imbes na magkaroon tayo ng industrialization, kabaliktaran yung nangyari sa atin, de-industrialization. No, meron ng 11 major industrial projects si President Marcos Sr. nung araw, hindi tinuloy, no? Katulad ng Bataan na nuclear power plant, yung copper smelter, umaandar na yung copper smelter, yung Bataan nuclear power plant, pwedeng-pwede nang paandarin, hindi pinaandar. Yung copper smelter, binenta. No? At yung PhilFos, yung paggawaan ng fertilizer, prinivatize. No? So, halos lahat ng ating industries, either pinatay, katulad yung National Steel Corporation, pinatay, or binenta, no? Prinivatize. Katulad yung Petron, no? Petrochemical complex natin, yung ating coconut oleochemical complex. So, nagkaroon ng de-industrialization. So, ayaw ng Amerika na tayo umunlad, no? Kasi kung magiging state tayo ng Amerika, forsado silang paunlarin ang Pilipinas. So, ayaw nilang umunlad ng Pilipinas, kaya ayaw nilang maging state tayo ng Amerika. Katulad ng Puerto Rico, ayaw nilang maging state ng Amerika ang Puerto Rico. So yung mga lugar na ayaw nilang paunlarin at gusto nila import ng made in US goods, no? Katulad natin, import lang tayo ng import ng mga made in US na mga sasakyan. Hindi tayo gumagawa ng sarili nating sasakyan. And everything else, colonial mentality nga yung Pilipino eh. Gusto lahat made in US. So, yun ang gusto ng Amerika para sa atin, no? Manatili yung ating importation psyche na lahat ng imported, okay. Hindi tayo dapat gumagawa ng made in the Philippines. So, yan ang gusto ng pairalin ng Amerika sa atin. Kaya, para sa mga Pilipino na nagnanais na maging state, halimbawa, Mindanao o buong Pilipinas, wag na kayong umasa dyan, ano? Kasi, mismong Amerika, ayaw yan. Kasi nga, sabi ko nga, kung gusto ng Amerika yan, hindi matagal na sana nilang ginawa yan. Ayaw nga nila eh. Kaya ginawa tayong neo-colony na tinatawag. No? Kunwari republic, kunwari independent, pero militarily and economically, hawak pa rin tayo ng US. Opo, bago ko lang ipasa sa kay partner Admar Prof, ito hubang panukalang ito ay matagal na itong pinapanukala o ngayon lamang at sino-sino po yung kabilang po sa mga proponents na ito? Well, matagal na ito, no? Inumpisahan to 1950s, no? Ni Bartolome Cabangbang, isang congressman galing sa Bohol province na kababayan ng nanay ko kasi taga Kandihay Bohol yung nanay ko eh. At yung tatay ko medyo nagtoy din sa idea na yan. Sumama din kay Bartolome Cabangbang, no? Sa Philippine Statehood USA. Subalit yun nga, sila ay nasibhayo dahil mismong Amerika ayaw na maging state tayo ng Amerika. Ngayon ay itong mga kaibigan natin na nagsusulong ng Philippine Statehood USA, binuhay nila uli yung movement ni Bartolome Cabangbang, ayaw magpakilala muna, no? Kaya nirerespeto natin yung kanilang privacy. Ayaw muna nilang magpakilala, although kilala natin sila, no? Pero I do not have the right to divulge their identities as of now, no? Opo, magandang umaga, may buntag, Prof. May aasahan pa ba ang Mindanao mula sa Amerika? Di ba sa kabuuan, BFF ng Amerika, tinagurian ang Pilipinas. Sa kabuuan ba, malaki ang ambag ng Amerika po sa atin, sa kabuuan. Tapos parang aasa pa yung mga nagsusulong nito na proteksyonan sila or isulong na magkaroon ng estado, sariling estado itong Mindanao? Paano tayo aasa sa Amerika? Yung Sabah nga, hindi nila tayo tinulungan eh. Malinaw, maging sa ating batas at Supreme Court decision, na ang Sabah ay nananatiling parte ng Pilipinas up to now. No? Meron ng Supreme Court decision yan. Ano? Pero, tinulungan ba tayo ng Amerika
imbis na tulungan tayo ng Amerika, ang tinulungan ng Amerika ay yung first, yung Britain, kasi nung araw ang Sabah part pa ng Britain, colony ng Britain, at later on, Malaysia. Dahil binigay ng Britain yung Sabah sa Federation of Malaysia na inimbento ng Britain. No? Wala namang Federation of Malaysia. Meron nung araw yung Malaya. Pero yung Malaysia, actually yung pangalan ng Malaysia, ang naka-imbento niyan si President Quezon. No? For the record, si President Quezon ang naka-imbento ng pangalan ng Malaysia. Ang gusto ni President Quezon, bukod sa Pilipinas, yung Malaya at saka yung Indonesia ay magkaisa para magkaroon ng Federation of Malaysia. Siyempre, si President Quezon dapat ang presidente nung tatlong lugar na yan, no? Pilipinas, Malaya at saka Indonesia, Federation of Malaysia. Ang ginawa ng Britain, ninakaw yung idea, Malaya lang, hindi kasama yung Philippines at saka Indonesia. Tapos yung Sabah, binigay sa what they call as Federation of Malaysia. Ninakaw nila yung invento ni Quezon na pangalan. At tinulungan ba tayo ng Amerika para mabawi natin yung Sabah? Hindi. Imbes ay inarmasan ng Amerika yung MNLF, kasabwat yung Britain, binigyan nila ng mga malalakas na armas para mahiwalay ang Pilipinas, ang Mindanao sa Pilipinas, at maging 14th state ng Federation of Malaysia ang Mindanao. Mabuti na lang at nagtagumpay yung ating AFP at PCINP nung araw at hindi natuloy yung paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas na binabackupan ng Britain at ng Estados Unidos. So kasi ang gusto ko ng Britain at saka Estados Unidos, kung ano yung ginawa nila sa Sabah na hiniwalay nila sa Pilipinas, ninakaw nila yung langis, natural gas, at iba pang kayamanan ng Sabah, gusto nila ganun din ang gagawin nila sa Mindanao. Isasama nila sa Federation of Malaysia kasi nga may utang na loob sa kanila yung Federation of Malaysia kasi sila ang nag-create niyan, inimbento nila yan, ninakaw nila yung pangalan kay Quezon, at create nila, inimbento nila yung Federation of Malaysia. So ngayon, gusto nila yung kayamanan ng Mindanao, yung oil, natural gas at saka uranium, no? Meron pong uranium sa Mindanao sa mga nakikinig at nanonood, ano? Gusto nila mapunta na naman sa mga American at British corporations diyan sa Malaysia. Yan yung Shell na pagmamahari ng Britain at saka Netherlands, yung ExxonMobil pagmamahari ng Amerika, at iba pang mga Chevron, Texaco, at iba pang mga American and British oil companies. Kasama na rin ang Netherlands diyan, ano? Kasi yan yung mga former colonial masters, no? Yung Britain, dati hawak niya yung Malaysia, what is now Malaysia, pero dati Malaya yan, ano? And then yung Indonesia, dati yan hawak ng Netherlands, yung Pilipinas, dati yan hawak ng Amerika. So ang ginawa ng Britain, Netherlands at saka Amerika, hinawakan nila yung langis natural gas dyan sa Sabah. At ngayon, gusto nilang mahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, maisama sa Federation of Malaysia to become the 14th state of the Federation of Malaysia para manakaw naman nila yung oil, natural gas at saka uranium dyan sa Mindanao. Opo. So, yan yung mga balak ng Amerika, Britain at saka Netherlands, no? Opo. Sir, may iba lang po ako ng topiko dahil meron pong underwater drone na natagpuan sa bahagi po ng Masbate. At isa sa kanilang pinaghihinalaan ay galing ito sa bansang China. Doon sinasabi po ng militar na ongoing pa rin po yung kanilang investigation. And meron silang sinasabi dito na hindi daw ito possible, hindi military grade na klase ng drone kasi nga dito sa kulay. Pero meron pong unang nagpapakalat at hindi pa nagsasalita din dito ang China kaugnay nga dito sa natagpo ang underwater drone. Ano pong masasabi niyo rito? Dapat yan na bago magsalita na yan made in China, tignan muna yung mga components, no? Dapat kasi meron tayong mga experts sa
sa electronics, no? Kasi pagka expert ka sa electronics, pag binuksan mo yan, makita mo yung components, alam mo na kung saan gawa yan. So, dapat bago magsalita, buksan muna, tignan yung components. Kasi posible din na Amerika yan, o Britain, o Netherlands, o Australia, o Canada, kasi marami pong kayamanan ang Pilipinas sa ilalim ng dagat, particular yung tinatawag na rare earth metals, no? Yung rare earth metals po, diyan sa lugar na yan, kung saan nakita yung drone na yan, napakayaman po, no, sa ilalim ng dagat ng mga karagatan diyan sa may Masbate, diyan sa may Cebu, sa pagitan ng Cebu at saka Bohol at saka Leyte, no? Mayaman po sa rare earth. So posible na hindi China ito, no? Posibleng China, posible rin na hindi China. At tinitignan yung mga natural resources sa kailaliman ng ating dagat. Kasi hindi naman yung military component ng mga pag-andar ng mga drone diyan hindi na masyadong kailangan kasi matagal nang hindi natin alam na nadadaanan ng mga submarines itong ating bansa at nasukat na nila yung mga depths, no? Kasi mahalaga yung depth, no, para malaman mo kung hanggang saang kalaliman ka makakarating. Nasukat na nila lahat 'yan, ano? Pati yung width, no, sa pagitan ng dalawang isla, halimbawa, matagal nila nasukat 'yan. So sa tingin ko hindi na military ang purpose nito kundi mag-survey kung ano-ano bang kayamanan yun nandiyan sa ilalim ng karagatan ng Pilipinas, particular sa lugar na yan, kung saan alam natin na mayroong rare earth metals, no? So bago magsalita, buksan muna dapat tingnan ng mga components. Kung ikaw ay tunay na intelligence expert at electronics expert, makikita mo kaagad. Pag nakita mo yung component, malalaman mo kaagad kung saan gawa yung drone na yan. Opo, and pero itong mga ganito po, kasi marami tayong mga natatagpuan din na mga klase. Nakikita nyo rin po ba? Hindi rin nagsasalita ang pinaparatangan ito kung saan galing. Pero hindi na ito bago na may natatagpuan tayo ng mga gamit at pinupukol agad nila sa China. Or nakikita nyo lang ba na sinakyan agad ito para lang, alam natin na yung sinisira nila ang dito nga, itong China po. Well, isa yan sa propaganda ng Estados Unidos para dumami pa ang EDCA sites sa Pilipinas, no? Alam naman natin na malinaw sa constitution natin na bago payagan ng foreign military troops and facilities ay dapat merong bagong treaty, no? Hanggang ngayon walang bagong treaty. Ang sinasite nila yung treaty ng 1950s. Malinaw sa constitution natin na it should be a treaty after 1991. 2025 na tayo ngayon After 1991 So malinaw na dapat magkaroon ng bagong treaty, hindi yung 1950s treaty. Pero hindi nila sinusunod yung ating constitution. Nagkakaroon tayo ng mga EDCA sites at VFA without a new treaty after 1991. So maaaring isa ito sa propaganda ng Estados Unidos na hindi pa man nila nabubuksan, hindi pa nila nakikita yung component sa loob, binibintang na kaagad sa China. Paano nga kung Amerika yan? American drone o British drone o drone of Netherlands or Canada or Australia or Japan na nagtitik-tik sa kayamanan pandagat natin sa ilalim ng dagat. No? Tinitingnan kung ano-ano yung ating mga natural resources diyan. Kaya bago sana magsalita o magbintang, dapat merong kahit prima facie evidence man lamang, no? Para hindi naman mapapahiya ang Pilipinas. Para naman masyadong slapstick at very unprofessional itong ating mga intel people ngayon, no? Noong araw nakasama din ako diyan sa intel service ng ating bansa, pati ang aking uncle, ang aking tatay, no? Sana naman
panatilihin yung magandang tradisyon ng AFP tsaka PCINP, which is now PNP, sa intelligence service na hindi yung nagsasalita ng walang kaukulang ebidensya. Kasi baka mapahiya tayo dyan at baka sabihin ng China, kung hindi yan made in China, baka sabihin bintang kayo ng bintang kagad sa amin, hindi nyo muna iniimbestigahan, wala man lang kayong prima facie evidence. Baka mapahiya tayo, kulay dilaw pa, no? Alam naman natin na yung dilaw, kulay ng mga Amerikano yan, no? Makita nyo sa Ukraine at sa Israel, merong yellow ribbon na nilalagay. Diba? Sina Zelensky, sina Netanyahu, sina Benny Gantz, no? Meron silang yellow ribbon, yung mga kaalyado ng Amerika, no? At yung EDSA Revolution, tinatawag na Yellow Revolution, napaka na rin ng Estados Unidos. So, yung kulay dilaw, ginagamit ng Amerika yan sa kanyang mga false flag operations at saka propaganda operations. No? Hindi natin alam kung bakit nagustuhan ng Amerika yung kulay dilaw, pero yung yellow kasi is a symbol of treason. No? Pag sinabing yellow ka sa colloquial or street language ng mga Amerikano, ibig sabihin, traitor ka. You are a yellow. You are a traitor. So, siguro, kaya ginagamit ng Amerika yung kulay dilaw na yan sa kanilang mga kaalyadong bansa para hindi sila tapat sa kanilang bansa at sila ay Opo. tapat sa US. Opo, Doc, maaari din po ba itong parang justification para bumili ang Pilipinas talaga doon sa Typhoon missile na unang sinabi na aalisin sa ating bansa pero kalaunan inihayag na bibili na tayo ng isang unit po doon? Posible, no? Kasi ayon sa ating konstitusyon, the Philippines renounces war as an instrument of national policy. So, para ma-justify yung pagbili ng offensive weapon, kasi hindi po yan defensive weapon, no? Offensive weapon yan. Yan ay pang-atake, hindi yan pang-depensa. Yung Typhoon missile system na yan ay para madepensahan yung pagbili niyan, napakamahal, imbis na tayo mag-develop ng sarili nating missile. Katulad ng panahon ni President Marcos Sr. na meron na tayong bongbong missile, bibili tayo, no? Ubusin natin yung pera natin sa Typhoon missile na offensive, hindi defensive. Sa tingin ko nga, mas kailangan natin ng mga kapareho nung sa Israel, yung Iron Dome system, no? Sana yung ating DOST at saka AFP magtulungan katulad ng panahon ni President Marcos Sr. na mag-develop tayo ng sarili nating capability, hindi yung import lang tayo ng import na masyado tayong colonial mentality. Nagtatapon tayo ng precious dollars samantalang pauna tayo sa utang. No, ilang dolyar na, ilang milyong dolyar na, ilang billion dolyar na yung utang natin, ilang trillions of pesos na ang utang natin, nasa 16 trillion pesos na yata. O denominated in dollars, hindi mo naman pwedeng bayaran ng pesos yan, dollars ang ibabayad dyan. So paano mo babayaran yan? Uutang ka na naman ng dollars para mabayaran mo yung utang mo. So palaki ng palaki yung utang mo. Opo, Prof. Siguro, Prof, huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan, lalo na sa ilalim ngayon ng bagong administrasyon ng Amerika, sa ilalim nga ng pangunguna ni Pangulong Trump. Ano bang inaasahan ninyo sa relasyon natin dito sa Pilipinas? Well, lalong titindi ang pagiging anti-China ng Pilipinas dahil si Trump ay anti-China. No, ang problema, magsasuffer yung ating economy kasi ililimit ng China yung pag-import niya ng made in the Philippines kung makikita ng China na masyado tayong anti-China. No? Bakit nga naman sila bibili ng ating mga produkto at bakit sila magpapadala ng mga turista dito kung anti-China tayo, masyado tayong anti-China, masyado tayong pro-US. Dapat kasi binabalanse ito, no? Katulad ng panahon ni President Marcos Sr., saka panahon ni President Duterte, President Gloria Macapagal Arroyo, President Estrada, no? Binabalanse yan, hindi yung masyado kang pro-US, no? Kaya nga pinabagsak nila si President Marcos Sr. at saka si President Estrada, no? Kasi
hindi masyadong pro-US. Gusto nila yung talagang todo-todo na pro-US ka. Hindi po naman maganda sa ating ekonomiya yan kasi ang Amerika naman hindi naman bibili rin ng masyado ng ating produkto kasi wala na ring purchasing power yung ordinary American, no? Homeless na nga yung ordinary American wala na nga. Mahirap pa sa daga yung buhay sa Amerika ngayon Kaya nga balak ni Trump na palayasin yung mga Pilipino diyan, TNT, kasi sabi na ni Trump, inaagawan daw ng trabaho yung mga puti lalo na at maging yung mga black African Americans, inaagawan daw ng trabaho ng mga Pilipino. Kaya palalayasin na yung mga Pilipino diyan, yung mga TNT, yung mga illegals, no? At hindi lang mga Pilipino, no? Milyon-milyon ng mga illegal aliens diyan galing sa iba't ibang bansa, no? Hindi lang sa Pilipinas. So palalayasin ni Trump. So tayo naman, despite na palalayasin na yung mga Pilipino sa Amerika at hindi naman sila masyadong nakakabili ng ating mga produkto kasi nga wala nang purchasing power yung ordinary American, laganap na nga homelessness dyan sa Amerika. Paano pa sila makakabili ng imported product from the Philippines, no? So wala tayong masyadong pakinabang dyan sa Amerika except na pinapautang tayo ng IMF World Bank. Pero pakinabang ba yan? Yung umutang tayo, nababaon tayo sa utang, yung kinikita ng ating OFWs na pinaghihirapan ng ating OFWs, pinapatay yung ating OFWs, kinukulong yung ating OFWs para lang kumita ng precious US dollars. Pakinabang ba yun na yung kinita ng ating OFWs pinambabayad lang natin sa principal at saka interest ng ating utang sa American banks at sa IMF World Bank? Yan ba pakinabang o isang burden? No? At tinutusan tayo ng Amerika na i-privatize lahat, no? Magkaroon tayo ng de-industrialization, no? Mula nung panahon ni Cory, pinagpatuloy nung panahon ni Ramos, nawala lahat ng ating industries, National Steel Corporation, etc., etc. Pakinabang ba yan? Yung privatization, yung deregulation, yung import liberalization, yung consumer taxation, kung saan ang pinapatawan ng tax yung mga consumers na 12% value added tax ang pinapataw sa consumers imbes na yung mga businessman ang magbabayad ng tax consumers. Isipin mo, bumibili ka lang hindi ka kumikita ng pera, bumibili ka lang, consumer ka lang. Pinapatawan ka ng tax sa iyong pagbili. Hindi ka naman kumita, bumibili ka, nagkaroon ka ng expense, hindi ka nagkaroon ng income. Tapos papatawan ka ng tax. Yan ba makatarungan? Yan ba pakinabang ng Filipino people? Yung mga impositions ng IMF World Bank na yan? Na ang IMF World Bank hawak ng Estados Unidos? Bumibili ka lang, consumer ka lang, papatawan ka ng tax. Tapos yung nagbebenta, hindi nagbabayad. At hindi pa nga nire-remit, ang dadaya pa. Hindi pa nire-remit yung value added tax na pinataw sa consumer. Hindi pa nire-remit fully sa BIR. Magandang sistema po ba itong ginagawa natin? Sabi nga ni Einstein if you keep on doing what you have been doing and you are expecting for another result, you must be crazy. No? Insanity po yan na ginagawa natin ng ginagawa, yung dati na natin ginagawa, na kita-kita naman natin na imbes na papangunlad tayo, pabaon tayo ng pabaon sa utang at ang ekonomiya natin, hindi na hawak ng mga Pilipino, hawak na ng mga dayuhan. At ang mga Pilipino, laganap na ang kahirapan, no? Kumakain na ng pagpag. At yung iba nga ay basura na mismo ang kinakain, no? Mas maigi pa nga yung pagpag So, ano pa kinabang nito sa ating bansa? Dapat po sundin natin yung nakasulat sa Constitution, no? Magkaroon tayo ng economy effectively controlled by Filipinos. Nakasulat po yan sa ating Constitution. At independent foreign policy. Nakasulat po yan sa ating Constitution. Bakit hindi sinusunod yung ating Constitution? Bakit ang sinusunod yung mga dictates ng Amerika at ng IMF World Bank na hindi naman nakakaunlad sa Pilipinas? At bakit yung ating mga talino na human resources, bakit ine-export natin? Dapat hina-harness natin yung ating human resources at ginagamit sa industrialization ng Pilipinas. Hindi yung ating mga engineers, yung ating mga matatalino nagpupunta sa abroad at yung ibang bansa ang kanilang pinapayaman, yung kanilang talino at lakas ay ginagamit para paunlarin yung ibang bansa.
habang ang Pilipinas nananatiling de-industrialized at baon sa utang. So anong klaseng sistema itong pinapatupad natin sa ating bansa, no, na para ba tayong mga masokista na gusto nating saktan yung ating sarili. Tuwan-tuwa tayo na saktan yung ating sarili. Shooting ourselves with our own guns in the foot, no? Binabaril natin yung sarili nating paa, no? Imbes na magkaroon tayo ng industrialization, mag-export tayo ng mga produkto, anong ina-export natin? Tao. Opo. Human resources ang ina-export natin. Hindi ba nakakahiya yan? Opo. Na Doc? bansa ka, tao ang ina-export mo imbes na produkto. Opo. Doc, maraming salamat po sa inyong oras at panahon ngayong umaga po. Sa ulitin po, ingat po kayo. Maayong adlaw. God bless. Si Dr. Mario Ferdinand Ayano Pasion, isang geopolitical and economic risk consultant po, mga kababayan. Hinggil nga po dito sa binubuhay na panukala ng now defunct na grupong Movement for Independence of Mindanao po, mga kabartner, na humihingi sila ng ma-restore yung status di umano ng Mindanao at Sulu na maging protectorate, bilang protectorate ng Estados Unidos po, mga kababayan, at iba pang mga usapin.